Welcome sa Derasa. Kapag Derasa, tiyak na walang kalas. Sa mundo ng ating passion sa pagmamanok ay malaking bagay ang patunay o track record dahil ang karamihan ng kaalaman ay nanggagaling sa aktual na resulta o resibo mula sa breeder. Hindi lang ito puro teorya, kaya mas madaling paniwalaan ng mga tao ang breeders na may napatunayan na. Si Carol Nesmith ay isa sa pinakasikat at pinaka-impluensyal na Amerikanong game fowl breeders sa mundo ng pagmamanok, lalo na pagdating sa bloodline na sweater. Kilala siya bilang may malaking ambag sa pagpapasikat at pagpapaunlad ng sweater na naging napakapopular sa Estados Unidos, Pilipinas, Mexico at iba pang bansa. Ang pinakamalaking kontribusyon ni Carol Nesmith ay ang pagdidevelop at pagpapalakas ng sweater bloodline. Sa isang interview na ginawa ni Jet Olaguer, ayon kay Carol, bago pa man daw siya nagkaroon ng sweater ay may alaga na itong mga Gilmore na linyada. Sobra na raw sa 50 taon na niyang pinagpapatuloy ang linyada niyang Gilmores at mas nauna pa raw ito kaysa panganay niyang anak na si Chris. Ikinuwento rin ni Carol ang inorder niya noong itlog na kanya ring inalagaan. Hindi raw niya alam kung anong bloodline yun, pero tinawag lang daw iyon ng pinagkuhanan niya na Mountain Eagles. Dalawa raw ang napisa noon, isang kulay pula at isang kulay itim. Pero sa lahat ng mga linyada na meron si Carol, ang Possum sweater talaga ang nagdala sa kanya sa katanyagan. Dahil sa matindi talaga ang naging resulta nito, hindi lang sa kanya, kundi pati na rin sa mga taong nakakuha nito. Kasama na dyan ang sikat na Filipino breeder na si Nene Abelio. Ayon kay Carol, ang pangalang Possum na ibinigay niya sa kanyang linyada ay palayaw lang talaga na kanilang ibinigay. Pero purong sweater lang talaga daw yun. Tinawag daw nila itong inahin na ito na Possum dahil noong panahon na yun ay nahuli raw ito ng Possum at munti ka ng makain. Pero nakaligtas daw ito, kaya nang mabreed na ito ni Carol ay pinangalanan na rin nilang Possum sweaters ang mga anak nito. Sa unang batch daw ng mga sisiw ng inahin na yun ay 3 lang sila ang unang nakakuha nito. 2 pullets ang napunta kay Nene Abelio, ganun din kay Johnny Jumper. Nakakuha rin ito ng ilan at ang natira ay para na raw sa kanya. Binigyan na lang daw ni Carol si Nene ng tandang para maiparis niya doon sa 2 possum. At ang tandang na sweater daw na yun ay may leg band na number 226. Kaya dito raw nagmula ang tinatawag ng marami na 226 line ni Nene Abelio. Nang tanungin si Carol kung ano ang pinakamagandang cross sa possum sweater ni Carol, ang sagot niya ay kahit na ano raw ay talagang suwak na suwak sa possum. Sa tagal na ni Carol sa pagmamanok ay kabisado na nito kung paano ihanda ang kanyang linyadang possum. Ayon sa kanya, importante raw ang huling 3 araw bago ang schedule ng alam nyo na, dahil ito raw ang maaaring magbibigay sa'yo ng resibo o magbibigay sa'yo ng talo. Less daw masyado ang bigay niya ng tubig sa kanyang mga nakaschedule na sweaters at empty daw talaga sila dapat, hindi kagaya sa ibang mga linyada na dapat may laman dahil sa nagwawala kapag empty. Pero ang sweaters daw niya ay yakang-yaka. Pagdating naman daw sa breeding ay hindi sila nang papares ng ina sa anak o tandang sa anak. Palaging medyo magkalayo raw pareha sa tiyahin, tiyuhin, lola o lolo lang daw para maiwasan ang tinatawag na inbreeding depression. At nakikita raw nila na sa pamamagitan ng ganitong pamamaraan nila ay magaganda ang kanilang naipapalabas. Isa pa sa breeding practice ni Carol Nesmith ay ang pagpapadala ng kanyang mga linyada sa malalayong lugar. At makalipas ang 3 taon ay muli na naman niyang kukuhanin ng mga naging anak nun o yung mismo ipinadala niya. At yun naman ang ipaparis niya sa kanyang mga linyada. Sa pamamagitan daw ng practice na yun ay para lang nagdagdag siya ng bagong dugo sa kanyang linyada, pero puro na mula mismo sa kanya. Nilinaw rin ni Carol na hindi sila nagbebenta ng kanilang mga linyada sa pamamagitan ng internet. Kung gusto mo raw makabili ay talagang bisitahin mo sila. Ginagamit lang daw nila ang internet para makapag-post ng kanilang numero. Talagang nakaukit na sa kasaysayan ang naging kontribusyon ni Carol Nesmith sa mga magmamanok, hindi lang sa Estados Unidos kundi sa iba pang panig ng mundo. Kasama na dyan ang Pilipinas. Basta tamang alaga at tamang pagpili ng palahing derasa ay siguradong tatagal at makikilala ito dahil Kapag Derasa, tiyak na walang kalas. Inyong
napanood ang isa na namang edisyon ng ating presentasyon sa channel na Derasa. Para siguradong updated ka sa mga video uploads ng ating channel ay siguraduhin nakasubscribe ka na at naklik ang all sa notification. Hanggang sa muli na naman nating upload dito sa channel na Derasa. Kapag Derasa, tiyak na walang kalas.